Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang doktora na binawian ng buhay dahil sa mga lalaki na kanilang piniling mahalin at pagkatiwalaan. Ang isang doktor ay tumutulong para gamutin ang iba't ibang tao na may sakit. At ang isang doktor naman ang nagiging daan para maisilang ang mga bata sa mundong ito. Marami pa sanang matutulungan ang dalawang mga doktora pero agad na nagwakas ang kanilang buhay nang hindi inaasahan. Ang unang kwento ay nangyari nga lamang nitong February 16, 2025. Tanghali nga ng araw na ito nakatanggap ng tawag ang Naga City Police Office Precinct 2. Ayon sa lalaking tumawag, may nadaanan siyang Toyota Vios na nakaparada sa tabi ng isang kalsada. Ang kalsada ay malapit nga sa BR office ng Naga City. At nang lapitan ng lalaki ang kotse, napansin niya ang isang babae sa loob. Ang babae ay nakasandal nga na tila wala ng buhay sa kotse. Dito na nga raw naisipan ng lalaki na mag-report sa mga pulis tungkol sa kanyang natuklasan. At makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis sa lugar. Nang sinuri ng mga otoridad ang loob ng kotse, nakumpirma nga nila na ang babae sa loob nito ay wala ng buhay. Dumating din sa lugar ang forensic team na siyang nangasiwa sa labi at sinuri nga ang mga ebidensya sa loob ng kotse at napag-alaman nga na tama ng bala sa ulo ang iginasawi ng biktima. Hindi nagtagal, ang babaeng biktima ay nakilalang si Dr. Regine Monet Romualdez, 36 years old. February 20, 1988 nang ipinanganak si Regine sa Malate, Maynila. Humble, masayahin at mabait. Ganyan nga nakilala si Regine ng kanyang pamilya at malalapit sa kanya. Pangarap ni Regine na maging doktor kaya siya ay nag-aral sa kursong medisina sa PLM College of Medicine. Nagporsigi ng husto si Regine dahil gustong-gusto niyang makatulong sa kanyang kapwa. At taong 2013 nang nagtapos si Regine sa kanyang kursong medisina. At taong 2018 nang nagsakripisyo nga ang babae na malayo sa kanyang pamilya matapos niyang mapunta sa Bicol at mag-isang tumira si Regine sa isang apartment. Mahilig si Regine magsayaw at pinupost niya nga ito sa kanyang TikTok account. Kasama ni Regine sa video ang kanyang mga kapwa-doktor, ibang katrabaho at mga kaibigan. Fashionista din si Regine at sinishare niya sa TikTok ang kanyang mga outfit at makeup. Si Regine ay naging isang OB-GYN resident physician sa Bicol Medical Center. Mahusay, may malasakit sa kapwa at masipag. Ganyan naman nakilala si Regine ng kanyang mga katrabaho. At dahil nga sa angking galing ni Regine, siya ay naging chief resident doctor sa kanyang departamento. Inspired nga ang mga katrabaho ni Regine sa ipinamalas niyang kabutihan sa kapwa at dedikasyon niya sa kanyang trabaho. Malapit na sana nung matapos ni Regine ang kanyang residency, pero hindi na ito nangyari pa dahil siya nga ay natagpuan ng wala ng buhay sa Naga City. Labis na nagulat ang kanyang pamilya at mga katrabaho sa kanyang sinapit. Napakabuti kasi umanong tao ni Regine kaya malaki ang pagtataka nila kung sino ang gusto siyang mamatay. Sobra din silang nangihinayang dahil nga konting panahon na lamang sana ay matatapos na niya ang pagiging isang physician. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, galing sa isang birthday party si Regine bago siya matagpuan na wala ng buhay kinabukasan. February 15, 2025, isang party nga ang inorganisa ng mga kapwa niya doktor at siya ay dumalo dito. At bandang alas 10 nga ng gabi nagpaalam si Regine sa kanyang mga katrabaho na siya ay uuwi na sa kanyang bahay. At magmula nga noon wala nang naging update tungkol sa babae kung ito ba ay nakauwi o hindi. Hindi naman tinukoy sa mga balita kung mag-isa ba siyang umuwi sa kanyang bahay o may sumundo sa kanya. Nang hindi nga nakapasok sa trabaho, agad na chinat si Regine ng kanyang mga kapwa-doktor sa kanilang group chat, ngunit hindi naman ito nag-reply. Sinabi naman ng mga witness na nakita nila si Regine na kasama ang isang lalaki. Agad namang inimbestigahan ng mga pulis kung sino ang lalaki na ito. At ang lalaki nga ay nakilalang si Raymart Martinez, 34 years old. Si Raymart ay residente sa Barangay Concepcion, lugar kung saan nga natagpuan ang labi ni Regine. Ayon sa mga balita, minsan ding nagtrabaho si Raymart sa ospital kung saan nagtrabaho si Regine.
Sinabi din sa balita na si Raymart ay isang negosyante at may ilang mga negosyo. Bukod doon, may anak na rin pala si Raymart sa una niyang naging karelasyon. Isang araw nga, nagkakilala sina Raymart at Regine na kalaunan ay naging malapit na magkaibigan. At hindi nagtagal naging magkarelasyon na nga ang dalawa at tumira sa iisang bahay. Sinabi ng mga nakakilala kay Regine na minsan na nagkaroon ng alitan ang doktor at ang kasintahan nito. Pero kahit na ganoon, ipinagpatuloy pa din ni Raymart at Regine ang kanilang mga relasyon. Nang nalaman nga ng mga pulis ang tungkol kay Raymart, pinuntahan nila ito sa bahay kung saan di nakatira si Regine. Pero wala silang naabutang tao doon. Sinuri nga ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa paligid ng bahay ni Raymart at Regine. Napanood nga ng mga pulis ang CCTV na ito pero hindi na nila ito na isa publiko. Sa CCTV nakuha ng February 16, 2025, bandang 1:00 ng madaling araw, nakita si Regine at ng isang lalaki na hinihinalang si Raymart na sumakay sa isang kotse mula sa apartment. Hindi pa man nakakalayo ang kotse, huminto ito sa isang tabi at maya-maya pa may biglang kumislap umano sa loob ng kotse. At teorya nga ng mga pulis, iyon na ang mga sandali na binaril si Regine. At ang suspect nga ay walang iba kundi ang live-in partner nito na si Raymart. Sa pagtatanong-tanong naman ng mga pulis sa kapitbahay ni Regine, may nalaman silang impormasyon. Ayon sa nakausap ng mga pulis, isang beses, nasabi ni Regine kay Raymart na siya ay nagdadalang tao. At tila daw hindi nagustuhan ni Raymart o hindi masaya ang lalaki na nalaman niyang buntis ang kanyang live-in partner. At ito nga ang tinitingnang motibo ng mga pulis kaya nila tinuring si Raymart na suspect sa pagkamatay ni Regine. Subalit sa pagdaan ng mga araw, hindi na lumutang si Raymart dahil nga patay na ang kanyang kinakasama. Ayon sa mga pulis, kahinahinala na hindi na nagpakita pa si Raymart gayong siya ang live-in partner ni Regine. Karaniwan kasi sa mga namatayan ay nagluluksa sa tabi nila ang taong namatay. Naglabas naman ang mayor ng Naga City ng babuya na 200,000 pesos para sa makapagtuturo kay Raymart sa mga pulis. Bukod doon, nagbigay ang isang kilalang negosyante sa Naga City ng 1 million pesos bilang pabuya para sa makapagtuturo kung nasaan si Raymart nang sa gayon ito nga ay maaresto. Nakipag-ugnayan naman ang mga pulis sa pamilya ni Raymart para tulungan silang mahanap ang lalaki. Hindi nagtagal nakausap na mismo ng mga pulis si Raymart. Nakiusap ang mga pulis kay Raymart na siya ay sumuko na sa mga otoridad. At ayon nga kay Raymart, matapos ang krimen nagtungo siya sa Sorsogon. Mula Sorsogon nagpunta siya sa Cebu dahil natatakot siya para sa kanyang buhay. Sinabi ng mga pulis kay Raymart na kung wala siyang kinalaman sa krimen, kailangan niyang lumutang para linisin ang kanyang pangalan. Paulit-ulit na kinausap ng mga pulis si Raymart hanggang sa pumayag na itong sumuko sa mga otoridad. Sa kondisyon na kasama na susundo kay Raymart ay ang kanyang anak at nanay. Sinigurado naman ng mga pulis kay Raymart na masusunod ang kanyang mga requests. February 19, 2025 nang tuluyan na nga sumuko si Raymart sa mga pulis. Siya ay sinundo ng mga pulis sa Sorsogon at biniyahe pabalik ng Naga City. Sa isang interview kay Raymart, tinanong siya kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ng kanyang live-in partner na si Regine. Hindi direktang sinagot ni Raymart ang mga tanong na ito at sinabi niya nga na aantayin muna niya ang kanyang abogado. Sunod naman ay tinanong si Raymart kung mayroon ba siyang mensahe sa pamilya ng biktima na si Regine. Tinanong din si Raymart ng media kung kinabukasan ba ay birthday ni Regine. At dahil nga sa tanong na ito ay tila napaiyak ang lalaki. Tinanong din si Raymart ng media kung may nakatakda ba silang plano ni Regine dahil nga karawan nito kinabukasan. Tumango naman si Raymart bilang tugon. At February 20, 2025 naman nang malungkot na ipinagdiwang ng pamilya at mga kaibigan ni Regine ang kanyang karawan habang nakalibing ang doktor. At February 21, 2025 naman nang formal nga sinampahan ng kasong homicide si Raymart para sa pagpatay niya kay Regine. At kahit nga may kaso na laban sa kanya, hindi pa din umamin ang lalaki na siya ang pumatay sa doktor. Pero kahit na gano'n, naniniwala ang mga pulis na matibay ang kaso kay Raymart at mapaparusahan ito. Ikinulong si Raymart habang wala pa siyang trial sa korte. Ayon sa mga pulis,
crime of passion ang nangyari dahil maaring hindi na kontrol ni Raymark ang kanyang emosyon laban kay Regine kaya niya ito napatay. Lumabas naman na negatibo ang pregnancy test na isinagawa sa biktima. At kapag napatunayan naman si Raymark na guilty sa pagpatay niya sa doktora, maaari siyang hatulan ng 40 years o habang buhay na pagkakulong. Ang pangalawang babaeng doktor naman sa ating kwento ay kinilalang Gwendolyn Amsrala, 28 years old. Taong 1994 naman nang isinilang si Gwen sa Hyderabad, India. Bata pa lamang si Gwen, nakitaan na siya ng angking talino ng kanyang mga magulang. Kaya naman maaga siyang pinag-aral ng kanyang nanay at tatay. 13 years old lamang si Gwen nang nag-migrate ang kanyang pamilya sa Amerika. Nag-aral si Gwen ng high school sa McQueen High School na nasa Reno, Nevada. Siya ay nagtapos ng high school ng taong 2011. At noong 2017 naman, nang nakuha ni Gwen ang kanyang bachelor's degree sa University of Nevada, Reno. Likas kay Gwen ang pagiging matulungin sa kapwa, kaya naman pinangarap niyang maging isang doktor. At taong 2018 naman nang natanggap si Gwen sa University of Nevada, Las Vegas Medical School at kumuha ng kursong medisina. At taong 2022 naman nang nagtapos si Gwen sa kanyang kurso. Sa medical school kung saan nagtapos si Gwen ay dito niya napiling mag-residency. Palabiro, mapagbigay at maaasahan. Ganyan nakilala si Gwen ng kanyang mga kaibigan at katrabaho. Ayon sa kanila, handa ang babae na tumulong kahit kanino. Malaki din daw ang malasakit ni Gwen sa kanyang mga pasyente. Kinagigiliwan din si Gwen dahil siya ang lagi nagpapasaya sa kanilang departamento. Isa ding mapagmahal na for mom si Gwen sa kanyang aso na si Daria. At habang kinukuha ang kanyang residency, si Gwen din ang nag-aalaga sa kanyang nanay na may sakit. Lumipat na din ang nanay ni Gwen sa bahay ng dalaga dahil mag-isa lamang ito sa inuupahan niyang apartment. Halos wala ngang pahinga si Gwen dahil sa kanyang busy na schedule at tila wala lang oras sa kanyang sarili. Hindi nagtagal nakilala ni Gwen ang isang lalaki. Ang lalaki ay kinilalang si Shiva Gumi, 33 years old. Tulad ni Gwen, nagmula din si Shiva sa bansang India. Wala masyadong impormasyon tungkol kay Shiva pero siya ay nagtrabaho sa isang kumpanya bilang instructor sa mga magiging piloto. At taong 2021 pa nagtuturo si Shiva sa private, instrument at commercial student. Naging magkarelasyon nga sina Gwen at Shiva matapos magkakilala. Hindi nagtagal, ikinasal na ang dalawa at tumira sa North 30 Pines Drive sa Las Vegas. Tahimik ang naging pagsasama ni Gwen at Shiva. Kapag dumadalaw ang nanay ni Gwen sa bahay ng mag-asawa, wala namang itong napapansing pagtatalo ng mag-asawa. Maging sa mga kaibigan ni Gwen, wala naman siyang naikwento na kakaiba tungkol kay Shiva. Masaya nga ang mga kaibigan ng doktora dahil mukhang maligaya naman ito sa kanyang naging bagong asawa. Pero ang hindi alam ng lahat ng tao, madalas na galit sina Gwen at Shiva sa isa't isa dahil sa hindi nila pagkakaintindihan. Isa sa mga pinag-aawayan nila ay ang paglalaan ng oras ni Gwen kay Shiva. Sinasabi ni Gwen sa kanyang mister na mahal niya ang lalaki. Pero hindi naman ito nararamdaman umano ni Shiva. Madalas kasi sisihin ni Shiva ang trabaho ni Gwen kung bakit wala silang oras para sa isa't isa. Bukod sa kanyang mister, mahal na mahal din ni Gwen ang kanyang propesyon. Pangarap niyang magtayo ng kanyang sariling klinik na mababa lamang ang singil dahil gusto niya na magamot ang bawat taong may sakit. Subalit ang pangarap nga na ito ni Gwen ay hindi na matutupad pa dahil sa isang maligim na pangyayari. April 15, 2023, natagpuan na lamang si Gwen na wala ng buhay. Ayon sa mga balita, April 15, 2023, nagkaroon ng pagtatalo sina Gwen at Shiva dahil ayaw sanang payagan ni Shiva si Gwen na umalis ng kanilang bahay. Nang araw na iyon, isang taon ng resident doctor si Gwen sa ospital at plano nilang magkakaibigan na mag-celebrate. Subalit nagtalo ang mag-asawa na Gwen at Shiva at labis ngang nagalit ang lalaki nang sinaway niya si Gwen. Hapon kasi ng araw na iyon umalis si Gwen sa kanilang bahay para mag-celebrate. Sinaway ni Gwen ang kanyang mister dahil sa isip ng babae, iyon lamang ang pagkakataon na siya ay magpapakasaya. Makalipas umalis ni Gwen, umalis din ng bahay si Shiva. At bandang 9:00 nga ng gabi nang nakauwi si Gwen,
na lasing sa kanilang bahay. At makalipas naman ang isang oras, umuwi na din si Shiva sa kanilang bahay at nakita nga na lasing ang kanyang asawa. Nagtalo ang dalawa at sa bugso nga ng damdamin ni Shiva, sinaksak niya ang doktorang si Gwen. Pinaniniwalaan na maraming beses na sinaksak ni Shiva ang kanyang misis na si Gwen, kaya agad itong binawian ng buhay. Hindi nga makapaniwala si Shiva sa kanyang nagawang krimen. Hindi siya nakapag-isip ng maayos at sinimulan niyang saktan ang kanyang sarili gamit din ang ginamit niya kay Gwen. Pero bigo siya na tapusin ang kanyang sariling buhay. At bandang 1:00 nga ng madaling araw, naisipan na ni Shiva na tumawag sa mga pulis. Sinabi ni Shiva sa operator ng 911 na pinatay niya ang asawang si Gwen at siya ay sugatan. Dagdag pa ni Shiva, kahit anong gawin niya ay hindi siya binawian ng buhay kahit na sinubukan niya itong gawin. At makalipas nga ang ilang sandali, dumating na ang mga paramedics at ang mga pulis sa bahay ng mag-asawang Gwen at Shiva. Idineklara nga si Gwen ng mga paramedic na wala ng buhay. Agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital si Shiva. Hindi makapaniwala ang pamilya, katrabaho at mga kaibigan ni Gwen sa kanyang sinapit. Isang GoFundMe account ang ginawa ng mga nakakilala kay Gwen para panggastos na maibalik ang labi nito sa India at may panggastos ang kanyang inang may sakit. Bukod doon, isang scholarship fund din ang binuo ng mga kakilala ni Gwen para makapagbigay ng tulong sa ibang mga tao. At nang gumaling na nga si Shiva, siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong. At bago nga ang trial niya sa korte, pumayag si Shiva sa isang Alford plea. Sa Alford plea, ang akusado ay hindi umamin ng guilty sa kasong isinampa sa kanya pero tinanggap niya ang kaparusahan dulot nito. At May 23, 2024 nga nang hinatulan si Shiva ng 10 hanggang 25 years na pagkakulong dahil sa pagpatay niyang sa asawang si Gwen. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!